sa pagiging disc jockey sa radyo for 5 years, ay napunta siya sa pagte-TikTok kung saan mayroon siyang more than 513,000 followers. Ang kanyang content ay nagsimula sa pag-upload ng Disney covers at napunta sa pagbibigay ng love at healing advice sa kanyang listeners na nagbigay daan naman sa kanyang podcast na Paano Kung. If someone tells you that they don't know what they want, it's best you stay away from people like this. Pero ang kanyang podcast ay hindi lang purely about love and relationship ang topic dahil kasama rin ang kanyang tinatakal ang tungkol sa self-love. At ngayong umaga ay sasampalan niya tayo kung paano siya magbigay ng payo sa ating mga kada na magtatanong ng Paano Kung. Please welcome to Kada Umaga, Joel. Well, now we're gonna put you to the test. Okay. Okay, Joel. We're going to present to you some love scenarios and we'll see if you can present some solutions to the problems that we will present to you. Ito na ang Kada Presents. Paano kung ganito ang nangyari sa'yo? Action. Oh, kumain ka na? Oo, kumain na rin ako eh. Talaga mahal? Oo, sige. O tapos? Baby Carl? Sino kausap mo? Ano? Friend, kaibigan ko. Parang may narinig ako mahal. Friend mo pero mahal tawag mo? Mahal? Eh, di ba? Pag kaibigan mo, mahal mo. Ikaw ba? Kaibigan mo, hindi mo mahal? Niloloko mo ba ako? Hindi kita luloko. Ba't kita lulukuhin? Porkit ba? May girlfriend ako, bawal na ako makipagkaibigan? Bro, Narinig ko eh. Mahal eh. Hindi ako naniniwala. Ang sweet eh. Akala mo ba wala ako sa likod? Niloloko mo ba ako? Hindi. Niloloko mo! And cut! Naku, bago pa mag-black and blue si Carl, ikat na po natin to. Okay, Joel, nakita mo naman ang mga Yes. pangyayari, di ba? And I'm sure this has, Nangyayari. this problem has actually, you've encountered this problem before. Yung nahuli ang jowa na may kachat, na sweet-sweetan, at friend lang daw at ayaw umamin that there's something more. Ano ang dapat gawin, Joel? Ang pwedeng gawin, Miss Fia, di ba pwedeng gawin? Oo. Kasi choice pa rin Tama. natin. Sa reenactment kanina, nakita natin na narinig and then dinedeny pa ni Guy na nangyari to. So, very gaslight yung and very manipulation yung nangyayari na dinedeny. Nakitang-kita mo agad na sinabing mahal. Nanggagaslight pa si Guy, Yeah, no? hindi. Friend lang to. Bakit yung friend mo ba? Oo, Parang inikot pa yung marunong. conversation. So, kailangan maging maingat tayo doon. Especially kung alam mo yung narinig mo na may kinakausap siyang ibang mahal at magjowa kayo, may agreement kayo na exclusive kayo. Yung pangyayaring ganon, hindi siya kasama sa agreement niyo na kayong dalawa lang ang magde-date. Ibang usapan kasi kung parang kung walang label, kung nagliligawan, pag ganon. Pero if your boyfriend and girlfriend and in a relationship, that's not fair to do. So, ang pwedeng mangyari if you find yourself in a situation like that is i-call out pag dinideny agad. Hindi mo pwedeng sabihin na ganyan yung nangyayari sa akin ng harap-harapan. Hindi ko na-appreciate na narinig ko na ang nangyari at dinideny mo pa rin. Kung gusto mong maghanap ng ibang tao, hindi ito ang sitwasyon at relasyon na gusto ko. So, maging honest ka na lang. At kung hindi siya magiging honest, alam mo na sa sarili mo, nararamdaman natin yung sagot natin kung nagsisinungaling ang tao. So sana may strength tayo na mag-walk away. Tama. Pag hindi yun yung tamang sitwasyon na para sa atin. So, walang bumibili nung kwento mo, Carl. Kaya magbago ka Sorry, na. Carl. Okay, paano naman kung ganito ang nangyari sa'yo? Action. Best friend. Oh, Nalungkot na nga ako eh. Medyo sad ako. ba't ka naman malungkot? Eh, parang may nararamdaman ako kasi yung boyfriend ko,
parang naging cold na siya sa akin. Hindi na siya ganun ina-update ako sa mga ginagawa niya. Laging busy. Lagi na sa phone. Parang laging may kausap. May ka-text. Baka, hindi kaya may iba siyang babae. Kaya busy siya lagi. Alam mo, Diana, kung ako sa'yo, iwalay mo na yan. Hindi mo deserve yung ganyang klaseng tao. Ha? Hiwalay agad? As in, di ko na siya ibibigyan ng chance. Bakit ganun ang payo mo? Parang medyo aggressive na. Eh, niloko ka na eh. Sinaktan ka na eh. Deserve mo pa ba bang maloko? Di ba hindi na? Bagay. Saka, ang deserve mo eh yung lalaking magmamahal sa'yo at magbibigay ng oras palagi. Eh, sino naman yun? Best friend? Ako. Magtanong ng paulit-ulit, ikaw lang ang iniibig. At kung di kumbinsido'y magtiwala ka, hawakan ng puso't maniwala na ikaw lang siyang inibig. Ikaw lang ang iibigin, sinta. Oh, paano na kung nagtapat sa'yo ng love? Ang boy best friend mo, pero hindi mo naman siya gusto. Paano mo sasabihin in a way that can still save the friendship? Pwede ba yun, Joel? Pwede rin hindi. Ay, hindi natin Boy, sheep's clothing naman kasi to si boy best Yun yung friend medyo tricky kasi eh. parang medyo abangers. Kung kanina may gaslighting, ngayon medyo abangers siya. Abangers in the thing. Tapos yung sitwasyon pa na medyo vulnerable pa yung Yes. friend. So, medyo delikado din. Wouldn't recommend. Pero nangyayari din naman talaga I'm pag nakikita sure. mong heartbroken na si Nakakita friend. ng nakakita Baka, ng... uy, opening. Baka Opening, pwede kong, baka correct. pwede ko nang ipagtapat yung feelings ko. Sa sitwasyon na, kunwari, one-sided lang at hindi nararamdaman nung isa, yung parang na more than friends, I think pinaka-important is maging honest na agad. And tatanggapin na pwedeng maging awkward, magbabago din talaga yung sitwasyon. Actually, naka-experience... Magbabago yung friendship, no? Yeah, It's it could- inevitable talaga. Oo, pero hindi rin kasi may mga taong parang either napilitan or hindi na lang magsasagot, parang itatago na lang under the rug. Would not recommend that kasi at some point sasabog din yan yung feelings, yung resentment. So, best na i-acknowledge na have the hard conversation, have the awkward hard conversation. Kung kailangan take space muna, pahupain muna yung feelings para ma-accept din na hindi same yung feelings niya towards the friend. And then, hopefully, kung meant din naman talaga silang maging friends eventually, I think kaya naman siyang ma-build ulit yung friendship. Kasi very special ang best friends din. Diba? And I get din naman... Sayang eh. And kasi ang dami niyong napagsasamahan, it is a really, really close and important relationship din. Pero feeling ko kung yun naman yung basis nun, pwedeng bumalik doon. Pwede. But what's your advice to the guy? The advice to the boy best friend should be, this is not the right time for it. Ilugar naman natin yung pag-amin. Paghintay ka naman. Wait for your turn. Yeah, parang sana break na sila muna. Hindi yung may problems, tapos Hindi yung papasok. Parang, nangaahas ka. wag naman. Okay, Hindi magandang way to start din yung energy na yun. Yes. All right. There's more. More. Paano naman kung ganito ang nangyari sa'yo? Hi, Diana. May pinabibigay nga pala si Carl sa'yo. Yung bag mo, naiwan mo daw sa car niya. Oh, thank you. Pero, Ah. teka, sino po kayo? I'm Carl's ex, Emma. Pero don't worry, best friends na lang kami ngayon. Bakit nasa'yo yung bag ko? Sabay kasi kami pumunta. Nakasanay na kasi namin na carpool kami. And nasa class na siya ngayon. Magkasama kayo? Yeah! Ng boyfriend ko? Ikaw ex na? Best Magkasama kayo? friends. Yeah, Tuwing umaga? Yeah, we're best friends. Nakasanay na kasi namin yun na we're sabay together, going to school. And then, yeah, every Sunday, I'm with his fam. Kasi, lunch with the fam. Lunch with the fam? Hindi pa kita nakikita doon. Lunch with the fam?
ako? Bakit hindi pa kita nakikita doon, Diana? Hindi pa naman niya ako ini-invite. Ay, sa bagay, 5 months pa lang pala kayo. Pero you know what? We're very close. Like family bonding talaga kami together ng family ni Carl. Grabe, I hope to see you there next time so that we can bond together. Don't worry, it's okay. Alam mo, super bait ng family talaga ni Carl. Like, when we're eating together, grabe, super duper love with tita and tito and you know with the oh Carl! Oh, andito na pala si Carl! Or, Carl, you're here na pala! Uy, bakit pawis na pawis ka? Wait, Best friend mo pala ex mo? yes! Wait lang, pawis na pawis siya. I'm gonna get the t-shirt lang so that he can palit na sa Yung bag ko shirt. nasa kanya daw? Yeah, I make balik naman sa'yo, di ba? She made balik herself, hindi ikaw. Carl, Alam kong mali na, pero di ko kayang bumitaw. Ika'y masasaktan at ang pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli na, alam kong hindi na nga mahal. Best friends. Best friends, Sophia. Yun na nga, paano kung Epal, ang ex ng boyfriend mo, claiming na best friends pa rin sila hanggang ngayon? Ano ang gagawin mo kung may girl best friend ang boyfriend mo who happens to also be his ex? Nakakaloka yun. Grabe, kailangan ng red flag ni Carl. Okay, ladies? Having your pie and eating it too, Carl! Okay. So sa mga sitwasyon na ganito, honestly, titignan ko muna yung lalaki. Kasi na hindi siya naging honest about it first. Yung sitwasyon, parang 5 months, okay, 5 months pa lang, relatively bago. Pero hindi mo paabutin ng 5 months na hindi mo sasabihin sa bagong girlfriend mo na ang best friend mo ay ex mo before. Parang kailangan simulan niyo yung relationship na clean, na malinaw ang mga pangyayari Parang before. lying by omission. Exactly. O, pero hindi naman ako nagsinungaling, hindi ko lang sinabi. Oh, may ganun ha, mga Yeah. kada. Pwede kang mag-lie nang hindi mo sinasabi. Yeah. So kung ganun man ang sitwasyon, parang yun pa lang, para okay, strike one na yun. Correct. Pero sige, we can give a chance. Sige, mahal mo yung tao. Syempre, hindi ka naman aalis agad, di ba? Tatanungin mo, check mo muna. So bakit hindi mo sa akin sinabi to? And honestly, ayokong i-fault mo na yung ex. Kasi you are in the relationship. Again, agreement din siya between the boyfriend and the girlfriend. Yes. So, trabaho ng boyfriend to set the boundary with the ex na, oy, tapos na tayo. Ang girlfriend ko na ang dapat sumama sa mga family lunches ng Sunday. Tama. And kailangan din niya iklaro din sa girlfriend niya na sa ex-girlfriend niya na may bago na siyang girlfriend at hindi na Pati nila sa mami niya. At sa nanay din. Oo. Kasi problem din yun, Miss Pia, na yung mga yung mga Pwedeng family. close pa rin kayo ng ex ko, mami. Yeah. As in, nagte-text-text, ini-invite pa sa mga family ganaps. Parang talk to the family as well and set that boundary na respetuhin na rin yung bagong relationship. Tama. But can we give Carl another chance? Pwede naman. If gusto mo. Baka kung hindi lang gusto klaro, mo. parang, what cave did you crawl out of at hindi Yeah. klaro sa'yo mga ganitong bagay? Yeah, kung gusto mo. But again, parang dun mo rin makikita kung i-communicate ng girl na, okay, hindi ako komportable sa ganitong setup. At wala siyang gawin about it. Kung wala bumalik tayo sa scenario 1, wala, best friend na, ex na kami, ganyan-ganyan. Tapos hindi niya nirespeto yung feelings mo. Yeah. Parang, strike 2 na yan. Oo, And, goodbye na. pwede, yeah, dapat. Pero alam din natin na may mga hindi pa nag-goodbye agad-agad. Anak ko, mahirap turuan talaga ang puso. Yes. Buti na lang at nandyan ka para ipaalala sa kanila. Give them options, give them choices. Maraming salamat, Joel. Thank you po, Miss sa Mia. pagkwentuhan, pagbibigay ng on-the-spot advice. Carl, ikaw marami ang kailangan gawin. Abangan mo. Imbitahan mo na ang ating mga kada to follow you on your TikTok and your podcast. Yes po. So, sa kung anumang stage ang puso nyo ngayon, whether tumitibok-tibok ng excited dahil may bago ka nakilala or heartbroken ka ngayon, you can find me at Joelle OL on TikTok, and I also have a podcast, Paano Kung, on Spotify.
Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!